Sa totoo lang, sa iba walang ganito, mga kapatid, walang gifted. Merong mga gifted din na mga musician, pero hindi katulad kakaibang gift sa mga musician natin, sa mga singer natin, by the grace of God. Yes, maraming gifted ng singers, kundi iba ang mga awit ng Christ Tabernacle. Lalo kapag sila ay nagsama-sama, nag-practice, mga kapatid. At iba rin ang ating mga tagapagturo. Alam na rin nila mga teacher, karili katulad dito ng pagtuturo. Lahat po yan ay sa Diyos ang kapurihan. Amen. Ipinahitulog ito ng Diyos, nilob ito ng Diyos para tayo ay lalong pagpalain, lalo tayo ay maging tapat, maging sincero sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nasa atin na lang kung mamiss natin ang rapture, mga kapatid. We are fully equipped. Amen. Na kung saan kailangan na natin ang katulad ng inawit kanina, wala nang panahon ng backslide. Ito ang panahon ng pagsisinsino. Alam natin ang Matthew 25, it is a love training time. Pag-iigi ng ating mga ilawan. Kasi mga ilawan natin, sabi ni Brother Branham, minsan sa tagal na pagsindi ng lampara ay nagkakaroon ng mga wick, yung mga parang bilog-bilog na itim, yan ay napapahina ng ilaw. Kailangan i-trim natin yan, trim our lamps para muli mabuo yung kanyang liwanag. Sapagkat dito sa midnight hour, midnight time, sasalubong tayo sa ating Panginoon. Sasalubong tayo. Sino? Amen. Bago tayo sumalubong sa literal, sumalubong muna tayo sa word port. Salita ng Diyos. Bago tayo marapture sa literal, pagsalubong sa Panginoon, marapture muna tayo sa mensahe ito. Ng hayag na salita ng ating Panginoon. Amen. Tayo po na ganito ngayon. I was praying to the Lord kung anong mensahe sa mga ito. Dito po ako dinala ang conclusion po ng mga naipangarap ko na nakaraan. Part 3 or part 4 na po ito. Amen. Last Thursday, nag-usap ako tungkol po sa kahalagahan ng salita ng Diyos sa bawat buhay natin. Sayang, wala yung iba, hindi kayo nakaparinig ng mga revelation na ibinigay ng Diyos sa ibang lingkod. The importance of the word to the believers, mga kapatid. So, amen, ito po ay magkadugtong-dugtong. Kadugtong din ng Sunday School kanina. Amen, tama-tama ang Diyos ay marunong na talaga pag sama-samahin kayo masalita. At sinabi ng Isaiah, there a little, here a little. At yan ay malaking impact sa buhay po natin kung ating po ito sa sasabihin. In the book of Revelation, chapter 1, verse 1 to 3, kabisado po natin ito, nabasa ito nakaraan. The revelation of Jesus Christ which God gave unto Him to show unto His servants things which must surely come to pass, and He sent a sign, signified it by His angel unto the servant of John, who bear record of the word of God. And natin si John is the type of the bride. Who bear record. Hindi lang si John ang papatotoo, ay tayo din naman, we bear record to the word of God. Of the testimony of Christ, sabi dito, that all the things that He saw. Amen. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy. Ano ito? Ito ay open book, hindi ito closed book. Prophecy, the message of the hour. And keep those things. Paano na bumabasa? Nakikinig at tinutupad. Those things which are written therein, for the time is at hand. So, tatlong bagay para maging mapalad tayo. Nakikinig, bumabasa, nakikinig at tumutupad. Yan po ang gagawin natin sa ating daily life sa Word of God. Amen. For the time is at hand. Sunod po natin ang bago po kayo po sa 1 Peter chapter 1.
sa verse 30. Sabi po dito, wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope for the end, for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. May the Lord bless you for the reading of sword na time out na. Amen. Tulad ng title ng nakaraan, fasten your seatbelts of the revelation of Jesus Christ. I subtitled that the importance of the Word or the revelation of the Word of God in our daily life. Nakaranas ko lang isamarais ng kunti, bagamat na pangito ito. Alam natin na, amen, ang salita, dito muna tayo sa Word, ito ibinigay lamang ito sa lahat ng nilikha ng Diyos sa tao. For what to communicate each other. Kaya napaka-halaga ang salita. Hindi ito ibinigay sa hayop, hindi ito binigay sa mga halaman, hindi ito binigay sa isda, kundi sa tao lamang. Bakit? Sapagkat ang tao ay linikha ayon sa waris ng Diyos. Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Sa Genesis chapter 3, binigyan ng Diyos kapahintulutan ang isang hayop na tinawag na serpiente para magsalita. For what? For a purpose. Siya lamang ang na-record sa Bible na hayop na nakapagsasalita. Alam natin ang kanyang identification ay katulad siya ng chimpanzee. Kaya nasabi ng theory ni Darwin, ang tao ay galing sa unggoy. Amen. Glory to God. Pero sabi ni Brother Branham, ito'y between man and chimpanzee. Right. So, mas upper, mas higher. Amen. The pinakamatas na uri ng hayop sa ibabaw ng lupa. That can communicate and can reason. Kaya doon pinusis ni Satan itong serpiente na ito eh. Kaya lang siya naging ahas nung siya'y isumpa ng Panginoon. After the fall, mga kapatid, Genesis chapter 3. Na dati upright living creature, sabi ni Brother Branham, siya daw ay magandang lalaki, mabalahibo. Amen. But he is a part of animal life. Right. Kaya nadaya si iba kung mukhang unggoy yan, kailangan si iba hindi ma-inlove. Diba? Siya ay gwapo, sabi ni Brother Branham. Glory to God. Pero mas gwapo si Adam, siyempre. Glory to God. So, alam natin, siya ang unang nagsalita. Nakipag-communicate sa tao, nakipag-communicate kay Eve. At doon nadaya si Eve sa pamagitan ng serpenteng ito. Amen. Sabi ng Bible, nung mag-reasoning na sila, sabi ng Panginoon kay Adam, anong ginawa mo, Adam? Ba't ka nagtatago? Kinain mo ba yung puno kahit pinagbabawal ko? Sabi ni Adam, itong babae kasi na ibinigay mo. Kita mo pag nagkasala ang tao, passing the box. Sisihan, kanya-kanyang sisihan. Right. Amen. Ano naman, sabi pa, ikaw Eva, anong ginawa mo? Sabi naman ni Eva, itong serpente kasi, he beguiled me. Kung titignan niyo po yung beguiled sa Greek word o kahit sa dictionary, there is an sexual act. Tinukso, inakit ako. Right. Kaya tama ang propeta, mayroong serpent seed. Hindi man salas ang kinain katulad ng aral sa atin ng mga Katoliko. Ito ay first adultery na na-record sa Bible, the original sin. Glory to God. At alam natin, naging bunga si Cain.
It's all supported by the Word. Hindi ang propeta magsasalita kung walang pruweba, kung walang resibo. So alam natin yan. Then, nung siya sinumpa, siya naging ahas na gumagapang. Amen. Pero sa Tagalog, ang translation, ang serpiente ay napakatuso sa lahat ng hayop. Dapat ganun. Pero nakasulat sa translation sa Tagalog, ang ahas ay napakatuso. So, yan po ang dahilan bakit nadaya ang ating mga magulang sa pamagitan ng salita. Napakalaga ang salita. Alam natin sa Genesis chapter 5 or 6, sa panahon ni Nimrod, meron lamang isang lingwahe ang buong mundo. Amen. Ito na rin na natin yan. Nung siya magtatayo ng Turi ni Babel, ibig sabihin, one religion, one government, one system, one economy, na gusto na abutin ang langit. Ang sabi ng Bible, ginulo sila ng Panginoon. Ginulo ka ng mga lingwahe para hindi sila magkaunawaan. Kaya doon lumitaw ang salitang Chinese o Singaulong. Lumitaw ang salitang Japanese, arigato. Lumitaw ang salitang English, Spanish, Filipino language na napakarami nating dialect. Hallelujah. Nagmula sa Tagalog, Bisaya, marami din, iba-iba din yan. Ilonggo, amen, etc. Yan po ang resulta ng Tower of Babel. Kaya tinawag itong confusion. Pero kung tignan po natin, ang modern Babel ngayon ay religious confusion. Amen. Nagsasama-sama sila under one world council of churches, National Council of Churches, pero iba't ibang relihiyon sila. Sabi nila, kayo rin naman, iba't ibang relihiyon ba nagsama-sama kayo? Yes, galing kami sa iba't ibang relihiyon, pero nag-come out na kami sa mga relihiyon na yan. Pero sila nanatili sa mga relihiyon, nagsama-sama sila, meron ang Satanism, etc. kasama nila, at ang dulo nito ay patungo sa impyerno na nagdagat ng apoy. Ito ay maling unity. Ito ay against the world. Ang World or National Council of Churches. Pero sa atin, ito ay ayon sa salita. We must be united. Ephesians 1. Amen. One Lord, one Spirit, one baptism. One church. Universal, the bride of the Lord Jesus Christ. Ito naman ay patungo sa langit, sa rapture. Yung isa, pagulusot, patungo sa impyerno. Yung isa naman ay patungo sa rapture. It's either way, pero I'm glad to say that we are one of them, of the Lord, of the bride of the Lord Jesus Christ. Dumako tayo sa impact ng salita ng Diyos. Nabanggit ko rin nakaraan. May negative words at positive words. Diba? Ang negative words, magbubunga ito ng negative. Amen. Kaya, dahan-dahan tayo, ingat tayo sa ating pagsasalita. Meron po nito impact. Amen. Ang positive words, it will bring positive words. Maging ang iyong pagsasalita kapag ito'y nag-iba ng tono, nawawala ang meaning. Amen. Amen. Lalo kung puno-puno ng emotion, na kahit hindi ka naman dapat sumigaw, pwede mo sabihin in a plain or monotone. Naintindihan yan. Kaya sa pangangaral din ng salita ng Diyos, kapag monotone ang mangaral, sabi na, boring naman ang preacher na yan. Hindi sumisigaw. Pero kung puro naman sigaw, hindi rin maganda. Diba? Kahit sabihin lang, good morning, brothers and sisters. Good morning, friends! Nawawala yung meaning. Nag-iiba, mga kapatid. I hope you get me what I mean.
Kailangan may panahon para sumigaw, may panahon para magmonoton, may panahon para sa ganyan, may panahon yan, pag-deliver ng speech. Amen. So alam yan ng mga tumatayo. Glory to God. So, napakahalaga ang words. Sapagkat, alam natin, a word is a thought express. From thought, wala pang nagsalita, hindi muna nag-isip. Galing sa isip niya, lalabas sa kanyang bibig. And that word, if that be expressed, it will become a habit. And that habit will become your nature, and your nature will define your destiny. Amen. Glory to God. Kaya alam natin na dito na tayo pumapasok sa third full ministry. Ang bibig na ito, sabi ng prophet, create ito ng Diyos para hindi magmura, para hindi manglait, para hindi manira ng tao. Create ito para magpuri sa Kanya. Umawit ng hallelujah, praise the Lord, mapapuri sa Diyos. Kaya minsan may sinaway si Brother Van na kumakain sila sa isang restaurant capital. May mga kabataan na palagis tuwing salita mura. Diba? Sa mga Amerikano, lalo sa mga black, nagtrabaho sa club, parang hindi sila mapagsalita kung walang mura. Amen. Malulutong pa naman magmura. Glory to God. Bakit sa padyan po walang nakasanayan? Walang nagre-rebuke sa kanila. Minsan si Brother Bram, hindi na nakatiis. Nilapitan niya. Ang mga nagkwikwintuhan, nagmumura. Nanunumpa pa kung ano-ano. Sabi niya, saan ba pumupunta yung kinakain niya na galing sa Diyos at lumalabas sa inyong bibig? At sa tulong ng Holy Spirit, hindi na nakibo yung kanyang masinawan. So, katulad na kanapangaral natin yung dila na napakaliit na bahagi na tao, walang buto yan, pero kayang sumira ng buhay yan. Kayang sumira ng pamilya. Kayang pumatay ng tao. Mga negative words. Kayang mag-influensya sa mga kabataan. Kung narinig nila yan ang sasabihin nila. Tulad na latar ng ngayon kong kwento, lagi nag-aaway mag-asawa. Parang may bisyo. Amen. Nung tinanong yung bata, anong pangalan mo? Demonyeto. Kasi ang tawag sa kanya Demonyeto, bumili ka ng ano. Saan kayo nakatira? Sa impyerno. Yan ang kayo narinig. Impyernong buhay ito. Makalayas na nga, sabi ng tatay. Ano pa ang tatay mo? Demonyo. Kasi tinatawag ng nanay niya pag nag-away, demonyo. Ano pangalan nanay mo? Demonyeta. Tingnan po na-adapt na mga negative words ng mga bata. Right. Pero sa kabila ng positive words, tayong mga Kristiyano, ang sabi ng Bible, dapat turuan ang bata sa kanyang paglaki. Kaya salamat meron tayong Sunday School place sa likod. Tinuturuan ang mga bata ng right words. Amen. Right speech. Pananalangin, pagbabasa ng Bible, the Word of God, sapagkat napakalaking impact sa kanila. Lalang edad yan, 3 to 5 years old, madaling maka-absorb ng mga words. Hallelujah. Kaya ingat po tayo sa ating pagsasalita. Ingat po tayo sa ating pag-iisip sapagkat dito pinapasok ni Satan natin kaisipan. The greatest battle ever fought. Hallelujah. Glory to God. So, ganun po halaga ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi Diyos sa Psalms 19, paki-plus nga. Amen. Yung the law of the Lord is perfect. Anong version? I believe Psalms 19. Tingnan ko muna dito.
19? Paki-plus natin. Teka lang. The law of the Lord is perfect. Pag sinabing perfect, complete, wala ka nang hahanapin pa. That is the Word of God. Alam niyo nung binabasa ni Moses ang Ten Commandments sa Old Testament? Amen? Thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. Sa kanilang mga laws sa Deuteronomy at Levitical law, meron din handle not, touch not. Kapag sinusunod nila yon ay pinagpapala sila ng Panginoon. Meron din silang law na kapag ang isang patay, huwag mo hawakan mo hipuin yan sapagkat ikaw magiging unclean. Alam nyo, nalalayo sila sa mga salot, sa mga pestilence, dahil sinusunod nilang law God. Sa labas ng bansa ng Israel, nagkakagulo sila. Bawat bansa ay gusto sakupin ng isang bansa. So, narinig natin tinatawag na tribalism. Totoo po yan. Noon ay hindi pa nauso yung racism. Kanya-kanyang tribe yan. May Anglo-Saxon, may Indian tribe, etc. Amen. At alam nyo, meron silang religion din noon. Meron silang Diyos. Marami nga ng Diyos. Amen. Sa Roman mythology at Greek mythology, doon natin masusubukan itong mga Diyos na sina Mercury, sina Jupiter, sina Zeus. Amen. At meron din sila mga priestess, mga priest. Kaya pinalalayo sila ng Diyos sa mga tradisyon ng ibang bansa. Ayaw ng Diyos, ng ating Panginoon, na mahawang Israel. Sapagat lahat yan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Gawa natin. Samantala, ang Israel, ang binabasa lang ni Moses sa tuwing nandun sila sa templo, every Sabbath, yung Ten Commandments, hallelujah, at mga laws, binabasa ng mga Levites, yung thou shalt not, handle not, touch not, they are saved. Amen. Ligtas sila sa salot ng buong mundo ng mga karamdaman, patayan. Even they are 12 tribes, walang away-away sa kanila. Meron silang harmony. Bakit? Sapagat the law of the Lord is perfect. Amen. Pero kapag nagkakasala naman sila, nagbabackslide, ibinibigay sila ng Diyos sa ibang bansa. Anong ginagawa sa kanila? Inaalipin sila. Dahil naririnig nila patunay na the law of the Lord is perfect, kinuha ang mga pantas sa Israel, kinuha si Daniel bilang tagapagturo sa lahat na nasakupan ng Babylonian Empire ni Nebuchadnezzar. Di ba? Mga tagapagturo ng kanyang mga senador, congressman, etc. Mga opisyal. At habang nandun si Daniel, napakaganda ng takbo ng kanilang ekonomiya. Habang nandun si Joseph, Shadrach, Meshach at Abednego na binigyan ng Diyos ng talino, ng gift, ng wisdom of God. Hallelujah. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Imagine, binabasa na ng Ten Commandments at saka mga bylaws ng Levitical law at Deuteronomical law. Nandun yung perfect harmony at kapayapaan sa kanila. How much more sa ating panahon? Hindi lamang binabasa yung law of God, kundi may pagpapaliwanag ng propetang ito. I mean to say yung revelation. Amen? Noon ay mga moral law lang, nandoon yung harmony. Nandoon ang pagpapala ng Diyos dahil sumusunod sila sa salita ng Diyos. How much more sa ating panahon nung mabuksan ang 7 seals? Amen. Dahil ang require ngayon ng kapayanan ng Diyos ay patas ang patas. Amen. Patas ang patas. Dito na tayo sa tinatawag na eagle anointing.
Pinakamataas sa lahat ng uri ng anointing. Amen. Alam natin, meron lion anointing sa panahon ni Paul. Amen. At tatlong kapanahon ng Iglesia, ang dalawa. Then may ox anointing under the Dark Ages. At may face of man anointing sa panahon ni Luther, ni Wesley. At nandito na ngayon sa eagle anointing. Amen. Bakit? Sapagkat lilipad na tayo. Katulad ng agila na inawit natin. Pinakamataas na uri ng anointing. The eagle anointing. Amen. Hindi lamang basta binuksan ang Biblia, kundi ipinaliwanag ang Biblia. Glory to God. So yan po, narinig ko lang ilan na pag-aralan natin. Glory to God. So dadako na tayo ngayon. From war, from thought to war, and then it become expressed. Glory to God. So, nais ko pong magbasa ng quotation ng prophet. Nandiyan pa po ba tayo? Sabi niya dito, the revelation of Jesus Christ, sa paragraph 39, and the book of Revelation has more symbols in it than all the rest of the books in the Bible. Amen. Itong book of Revelation, ito po'y book of symbols. Kaya kailangan ito ng propeta para ipaliwanag. Hindi basta-basta binuksan ang 7 tatak, ang 7 seal, habang hindi dumarating ang propetang ito sa kanyang panahon. Hinintay ang propetang ito. Imagine, napaka-espesyal ang propetang ito. Amen. Why? Sapagkat a son of man revealing the son of man. This is the repeat ministry of the Lord Jesus Christ. Kaya kanyang katawan preserve ng Diyos na huwag magbisyo, huwag uminom ng alak, huwag manigarilyo, huwag magbabae, for that purpose. Amen. Revealing the Son of Man. Ano kaya kung walang nag-reveal? When he opened the person, it was a white horse. Ano kaya mani-reveal ng propeta? Ano kaya mani-reveal ni Jesus kahit sa kanyang propeta? Wala na, ligaw na tayo. At ang paliwanag ng denominational world, it is the Holy Ghost ministry. Diba? Pero dahil ang kanyang propeta, walang ibang gagawin ng Diyos, kundi ang kanyang salita ay sasabihin sa kanyang propeta, inahayag kung ano ang white horse rider. Ito pala ay opposite. Hindi pala ito Jesus Christ or Holy Spirit, kundi Antichrist in the first ride of the Antichrist. Ito ay correlated sa 4 insects of Book of Joel. 4 horse rider, 4 insects. Amen. Glory to God. Ano kaya kung walang nagpaliwanag sa first horse rider? Ganun din sa red horse rider, sa black horse rider, sa pale horse rider, souls under the altar, 6 seal, lalo ng 7 seal. Ano kayang mangyayari sa atin? Lahat tayo ay mahuhula-hula lamang. Glory to God. Salamat, bumaba ang Diyos. Saan yung salita? Revelation 10. Amen. Kaya sa Revelation 8, when the 7th seal was opened, there was silence. That is the mystery. Amen. Silent. Walang nakakaalam. Ito ay itinulay ni Brother Branham sa Revelation 10, it is the coming of the Lord. Hindi ito rapture. Coming of the Lord in a word form para ihanda tayo sa rapture. Amen. Sa pagsabi ng Revelation 8, yung bukas na aklat na yan, ibinigay kay John as a type of the bride para kainin natin. Anong dahilan bakit kailangan natin kainin? Para maging isa tayo sa kanyang salita. Amen. Nakuha ba natin? Para ikaw ang salita ay maging isa. Amen. Because what you eat is what you are.
Ang mga tangsalibutan, dahil kain sila sa mga bagay sa libutan, makasalibutan sila. Pero tayo kain ng salita ng Diyos, tayo makasalita. That's why we are Jesus Christ in a bright form. Glory to God. So, nais ko ituloy pagbasa. In it done all the rest of the books in the Bible. Kaya galit na galit si Satan sa book of Genesis at Revelation, San Brother Branham. Amen. Na-expose kasi si Satan kung saan siya galing at ano ang kanyang dulo. Kaya may pulo sa iyo, Satanas na, hindi totoo ang langit. Sabi mo sa kanya, sinungaling ka, Satanas, na nagagaling ka na sa langit. Sinipa ka lang doon Hindi totoo ang sabi niya sa hindi totoo ang impyerno. Sinungaling ka talaga, Satanas. Sabi ng Bible, doon ka dadalhin at nandoon ka ngayon ibang mga kampon. Hallelujah. So makita natin, Satan is a liar. But the Word of God is the truth. And the truth shall set you free. Ibang klaseng free ito, hindi lamang ito paglaya sa pagkakulong natin sa mga sikat denominasyon, hindi lamang ito paglaya sa mga tradisyon, hindi lamang ito paglaya sa gawa ng sanlibutan, hindi lamang ito paglaya sa mga karamdaman, kahirapan, kahinaan, etc. Kundi paglaya ito patungo sa eternal. Lahat ng aspito ng pagkabilanggo natin ay pinalaya tayo sa pamagitan lamang ng salita ng Diyos. Because the truth shall set you free. Anong klaseng truth? The whole truth, 100% truth. The message of the hour. Sa darating pala na next Monday ay meron international meeting kaya pinaspor ko muna ang aking church anniversary, 4 days meeting po ito sa Manila sa church ni Pastor Berlon, international ministerial meeting. Amen. Magmula sa US, Canada, Europe at saka bandang Myanmar, Thailand, etc. Pagtitipon ng mga ministro ng end time sa buong mundo. Pag-pray niyo po kami, Lord, we will makadalo kami. From North, dadaan na kami, Pastor Daner. 4 days po, di ba lang kumatapos namin. So lang napakamahal ng food. 500 every meal. Kung 4 days yan, kung sana isang araw, kung 4 days di 2,000, nagsabi sa ako, Pastor, mga Pastor, kumain lang tayo sa labas, makatwin tayo. Jollibee, mga 200 lang siguro, kaya lang doon. Sayang matipid natin may kalati. Pero ano ba ng Panginoon, is yan pong nagaganap. Maaari may mag-sponsor sa amin pagdating ng pagkain. Sabi ko, ang mahal naman ng singla, 500 dito sa church na. 250 lang. Ang sarap sa sarapan ng pagkain, di ba? Busog na busog mga ministro, may ice cream pa, sabi nila, storompi sa inyo. 250 lang, pero busog na kami. Naman busog nila, pinag-cater yan, hindi kami nagluto Talagang in-order namin yung pinakamasarap na pagkain sa biyaya ng Panginoon. Kasi naniniwala ko, kapag busog ang tiyan, masaya ang puso. Kasi yan ang pinakamalapit sa puso yung tiyan. Amen. If the stomach is full, the heart is happy. Kapag gutom ang tiyan, malungkot ang puso. Kaya kayo magpapagutom ng mga kapatid. Tuloy po natin. Amen. Glory to God. Because it is a book of prophecy, it's a prophetic book. That's Revelation 1 verse 3. This is a book of prophecy. Kakaiba sa lahat ng mga libro. Amen. Na itong mga prophecy na ito ay mga revealed word.
Amen. Mga hayag na salita. Alam natin mula sa Genesis may prophecy na mangyayari sa ating panahon. Sa Book of Daniel may mga hayag sa ating panahon. Alam niyo, nakabahagi kayo ng salita ng Diyos? Revelation 10 verse 8. Eat the book, eat the open book. Amen. Ikaw yun na kumain ng buhay na bukas na aklat. Hindi literal ito na pagkain, symbol nga politiko. Ngayon kumakain po tayo spiritually speaking. Amen. Si Eva kumain sa pag-aaral ng serpiente. Nagmula sa kaisipan, tinanggap niya, kinain niya, sumunod ang natural act, ang sexual act. Kaya meron tayo magmula sa kaisipan, nalaglag sa ating puso, dati, faith, dati, masabi natin, hindi pa spiritual revelation, carnal revelation, masabi natin, or ako mo revelation, nahulog sa ating puso, naging spiritual revelation. At kumilos tayo sa pamagitan ng ating narinig. Diba? Dahil ito'y umangkla sa ating puso, sa ating kaluluwa. Yung kaluluwa inutusan yung Espiritu inutusan ng katawan. Kaya nagkaroon ng result. Amen. That's why we are here. Kaya napakapalan natin, mga kapatid. Basahin ko pa, ituloy ko pagbasa. But therefore, it has to be understood by a prophetic class. Tawag pala sa atin, brother man, mga prophetic class of people. Why? Tayo ang tinutukoy, sila ang shadow time reality sa panahon ni Rebecca. Rebecca is the type of the bride. That is the prophecy for us. Alam natin ang kwento kay Rebecca. That serves siya. In-entertain niya yung kanyang ang kanyang sugo ni Abraham na si Eliezer as a type of the prophet. Pinainom niya ng tubig at pati yung kanyang mga kamilyo. Ganon din tayo, pinapainom natin ang Holy Spirit na tipo sa pamagitan ng ating pakikinig, pag-inom at pagkain ng salita ng Diyos. We are feeding the Holy Spirit in our hearts for what the purpose? Para dalhin tayo sa ating bridegroom na si Isaac. Amen. Kaya narinig natin yung kwento ni Eliezer. Habang sila nag-travel papunta kay Isaac, for how many hours or how many days sa pagka-travel, si Eliezer walang ibang ginawa kundi puro ikwento ang kanyang amo na si Isaac. Kaya sabi na Brother Branham, sabi niya kay Rebecca kay Eliezer, Eliezer, tell me more. Habang nagkukwento si Eliezer, hindi niya kunikwento kanyang sarili, kunikwento niya yung kanyang boss, yung kanyang amo, lalo na-excite si Rebecca, lalong na-in-love si Rebecca. Doon pa lang sa kwento sa mga gets na ilang na si Rebecca. Ito ay totoong mayaman, totoong pinagpala. Kaya tayo na-excite sa kwento ni Eliezer, the prophet, Brother Branham. Sapagkat hindi niya ito kwento, ito'y galing mismo sa bridegroom, sa ating spiritual Isaac. Revelation. Oh, what a mighty God we serve. Tuloy natin papasa na. It has to be understood by a prophetic class. The book is not meant for everybody. Itong mensahe ito ay hindi para sa lahat. Maging ang salvation, hindi para sa lahat. Ito ay sa mga tao lamang na predestinado na tatanggap sa kanyang mensahe. Glory to God. Kaya mapalad kayo. Dinalaw kayo ng mensaheng ito. Napakapalad natin, mga kapatid. Tuloy natin pagbasa na. Ulitin mo, this book is not meant for everybody. Kaya kahit senador ka pa,
presidente ka pa, congressman ka pa, basahin mo ang mensahe, hindi mo ang nawa. Amen. Because this is not for them. This is for us. Amen. Alam nung una ka lang mabasa ang isang patotoo lagi ulit-ulit. Yung Washington Apple, alagang matindi. Matindi. The first time na encounter ko Holy Spirit, napakalakas ang dating. Hindi parang kinukur. Talagang kinukurente ako ng napakalakas na voltage na so much, parang iniangat ako sa aking kama habang nagbabasa ako. Pinamalayan mo ako sarili, umiiyak, naghalo yung aking sipon at luha. Nagpapasalamat sa thank you Lord, praise God, dahil sa aking puso, alam ko, sa dinami-dami ng reliyon, meron lamang isang tama, may tunay na pananampalataya. Amen. Ngunit hindi ko alam paano pa hanapin. Pero ilang reliyon nakaregister sa Pilipinas? More than 900 or more than 1,000? At sasabi na kami ang totoo, pumasok kayo sa kami ang totoo, kami magsasabi na sila hindi totoo. Diba? Pero may pangtana ng Bible, by their fruits you shall know them. Sa pamagitan ng alam mga bunga ng reliyon ito. Anong bunga? Bunga ng salita ng Diyos, Biblia. Kung sumusunod sila ng salita ng Diyos, sila na yun. Amen. Yan yung bunga. Yung turo, yung pamumuhay, even, yung pananalita, etc. Kaya tayo tinuturuan. Bakit tayo maging citizen sa kaharian ng langit eh? Briefing tayo dito, tinuturuan tayo kung anong pamumuhay ang gagawin natin sa kabilang buhay. Dito palang sinasanay na tayo ng kabanalan, ng pagbibigay, ng pag-iibigan sa isa't isa, pag-unawan sa isa't isa, pagpapanalanginan, pagsusuportan sapagkat tayo ay iisang pamilya ng Diyos. We are one family. Glory to God. So, yan po ang layunin ng Diyos, na magkaroon siya ng isang pamilya katulad sa labanan ng Eden. Ang kanyang mga anak nag-multiply na ito magmula pa sa Genesis hanggang sa ating panahon hanggang sa dumating ang panahon. Sapagkat siya, si Kristo na namatay, sabi ng John chapter 2, kailangan ang binhi ay mamatay muna, malibing mamatay, malibing na mag-isa din pagkatapos pagtutubo ng marami. Ang isang binhi ng trigo, namatay, nag-resurrect, pero tumubo ito na ang bunga. Mula sa Ephesian Church, mula pa sa Day of Pentecost, Ephesian Church hanggang sa huling panahon. Di ba isang binhi lang na mais itanin mo? Isa lang ba ang bunga? Maraming binhi. Glory to God ang lalabas. That is the nature of God. Kaya nga, sabi ng prophet, dapat may 5 bagay na makikita natin ang Diyos. God in His nature, God is in His universe. Siyang lumikha niyan. Alam niyo, kung titignan niyo ang universe, out of trillions and trillions of galaxies or planets, parang lang tayo patak kay tuldok lamang. Alright. Ganun kakapangyarihan ng Diyos, siyang lumikha ng lahat ng bagay. Amen. Amen. Glory to God. Imagine the greatest God from the universe. At itong universe patuloy nang i-expand. Kaya hindi ito maano ng mga tao mag-travel. Ang faster than sound, yes, na-accomplish na, pero yung light travels, hindi pa na makuha yan. Pero ang the fastest traveling light ato. Amen. Amen. Bagamat nawala sa atin yan nung ang tao sa kasalanan sa Panginoon na Adam, nag-iwan siya ng kaisipan na ngayon pwede ka maglakbay sa Amerika. In a twinkling of an eye, di ba? Pero darating ang araw ulit, may ibabalik yan. Mamamasyal kami ni Brother A. Joseph doon sa pinakadulo ng galaxy ng Milky Way.
Magkikwentuhan tayo, fellowship tayo, napakahaba na palang fellowship natin, kwentuhan, ay umabot na tayo ng 1 million years. Hindi po ito katang-isip, ito yung reality. Pagdating ng araw, ating kasi panlimitado kasi ngayon. Dahil we bypass our timpani. Pero si Jesus Christ, hindi niya binaypass kanyang timpani, alam niya ang lahat ng bagay. Glory to God. So, yan po ay mga bagay-bagay lamang na kapayagan mula sa ating Panginoon. Tuloy po natin pagbasa sa quotation niya, pagbabay. Glory to God. Napakasarap mag-take note minsan. Ako, pag dumarating ang leading ng Holy Spirit, inspiration, sulat ako ng sulat. Dahil hindi mo na maalala yan eh. After that, dadaan lang sa iyan na parang hangin. Then you must take that advantage. Hallelujah. There's nobody can understand it. Walang ibang makakaunawa ng mensahe kundi tayo lang. Sinabi ni Prophet yan. Amen. Hindi dito sukatan ang taas ng pinag-aralan para ang mensahe. Habang tumataas ang pinag-aralan mo, lalo kang lumalayo sa Diyos eh. Kahit grade 1 ka lang, grade 2, grade 3, at kapag Diyos magpahayag sa iyo, napakalinaw, napakaliwanag. At pinipili niya. Amen. Kung sino ang kanyang pagpapahayagan. Alam niya kung sino kasi ang tatanggap eh. Alam niya pasimulan tapusan. Kaya hindi siya nag-aaksaya na ng panahon sa mga tao. Alam niya hindi tatanggap. Alam niya ngayon. Glory to God. Hardly the book is made for a certain class of people. Wow! Anong class of people ito? Third class? Fourth class? First class. Bakit first class? Mga anak tayo ng Diyos. Sons and daughters of God are led by the Spirit of God. First class na kaligtasan ito maging bride of Christ ka. Second class na kaligtasan, foolish virgin. Third class na kaligtasan, righteous. Masabi ko, third or fourth class na kabila na kaligtasan ng 144,000 Jews. Or second class, dahil sila yung mga attendant natin. Yung sabihin na attendance, mga katulong. Imagine, magkakaroon ka ng katulong na Hudyo. Subukan mo ngayon, katulungin yung mga Hudyo. Baka batutan ka. Third world country ka na eh. Kami, nasa elite kami. Na class. Pero darating ang araw sila'y magiging alila nyo. Amen. Do you get me? Do you believe that? Then yung ba naisip yan? Glory to God. I believe, hindi lamang mga Hudyo. Gusto mong alila na i-check, you can pray your own word. Ng Hapon, ng mga Arabo. Hallelujah. Pero hindi yan pag-usapan natin. Ang point ko dito, you are a first class. You are the apple of the eye of God. Napaka-espesyal ninyo sa harapan ng Diyos. Bakit? Kung hindi kayo special, hindi tayo pupuntahan ng Panginoon sa ating kalalagayan. Amen. Iniwan niya ang kanyang kaharian, ang langit at bumaba para tayo ay abutin, iligtas. Ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Glory to God. Kaya tama si Brother Bran na ang bawat isa sa atin ay katumbas ng 10,000 world. Amen. Amen. Sa atin, bilang natin ang mga planetary system natin, pero 10,000 world. Ibig sabihin, papunta pa ito sa galaxy Milky Way. Hallelujah. Na mga worlds. Hallelujah. I'm being corrected by God. One in my study. Nabangit ka na ng iba. The earth was framed by the word of God. Amen. Hindi na masamang umamin pag mali ka eh.
Na-appreciate pa ng Panginoon yan. Binagin ko na kanin yung 3 words, yung word na ito, tama naman, at yung word na cosmos, at yung word na parang spiritual. Pero 3 kinds of word pala na ito. Ito yung prehistoric word, nag-exist na mga dinosaur, di ba? Bilangit brother yan. Kailan nawala mga dinosaur, dumating yung mga comet na bumagsak. Pero ito ay Star Wars. Laban sa langit ni Michael at ng Lucifer at ng mga angel. Nawala ang mga dinosaurs. Pero nahukay ka ng mga buto. Ang buto kasi nag-pre-preserve sa isang bagay, hindi ito basta-basta natutunan. Amen. Then second word, itong mundo. Amen. Na ito ay inapawan ng tubig sa panahon ni Noah. Kuba natin? Then yung third word, yung susunugin mo ng mundong ito at meron ng bagong langit at lupa. Amen. So I'm sorry, bagamat may konting tama sa pinarong na araw, pero mas tama itong binanggit ko ngayon. Sapagkat ito ay correction from the Lord. Hallelujah. So napakahirap po magturo, mag-aral sa liparan ng pulpito. Dahil sa teaching, kapag tumatawid ka, parang tumatawid ka ng napakanipis na hilo sa pagtuturo. Kunting pagkakamali mo lang, hulog ka sa tubig. So kaya kami, mga ral, lalo na bang lingkod, ingat po kami na may magpatayo dito kung sino-sino. Dahil ito'y paghasik ng bili ang pangangaral. Kaya magpapatayo dito ng two lords, two souls, mga Perosya doctrine, we rebuke them. Hindi namin tinatanggap, kundi ang pangangaral lamang ng purong salita ng ating Panginoon. Do you forgive me, mga kapatid? So makita natin na ito po ang ating pinag-aaralan. Tuloy po natin pagpasa ng kote. Amen. Over in Deuteronomy, it says, the hidden things belong to the Lord. Alam natin, ang mga nakatawagong hiwaga ay ito ay sa Panginoon. That is right. And He reveals to us. Ngunit mula sa nakatagong hiwaga, inihayag sa atin. Imagine grade 7 na propeta natin sa uling panahon. Ipinaliwanag niya ang science. Ipinaliwanag niya kung anong kalikasan ng Diyos. Ipinaliwanag niya ang langit. First dimension, second dimension, third dimension, fourth dimension, fifth dimension, sixth and seventh dimension. Isang 7th grade mapagpaliwanag ng ganong manalalim na aral mula sa Diyos. Ito ay kaloob ng Espiritu Santo. Wala magaling na mga aral kahit nag-aral sa Bible School katulad ipinangaral ng propeta ito. Alam natin ang first dimension, ito po ay life. Second dimension, air. Third dimension, matter. Fourth dimension, science. Fifth dimension, hell, inferno. Sixth dimension, paradise. Seventh dimension is heaven. Lord willing, yan ang may turo natin. Sapagkat ang first, second, and third, ito po ay na-infiltrate na ni Satan. Lalo na ang fourth, ang science. Ang fifth, ito ang kanyang lugar. Hell. Sixth, paradise. Yan ang dimension natin. And seventh, hallelujah. Glory to God. Sa ngayon, nabubuhay tayo sa first, second, third, and fourth dimensions. Amen. Pero ito'y galing sa Diyos. God is the creator. And Satan is the perverter of these dimensions. Amen. Yan siguro ang aking pinaka-last topic sa gird up your loins for the revelation of the Lord Jesus Christ. Fasten your seatbelt. Lilipad po tayo. Nandito na tayo sa astronaut time, sabi ng Brother Manam, sa bright age.
The anointing of the eagle. Hallelujah. Sasabay tayo sa teaching, sa aral. Na ito'y pataas na pataas na pataas pag-aaral ng salita ng Diyos. Yes, huwag natin kalimutan ang basic. Nakakatulong din sa atin. Sapagat ang maliliit na bagay, siyang nakakakuwing. We need that. We need the first pole, second pole, third pole. We are now in the third pole ministry. The opening of the word. Speaking the word into existence. Kailan pa tayo lilipad? Mag-rapture ka rin pa natin marinig ang silent seal. Pinakamatas na aral ng mensahe ito, the core of this message. We must hear that. We must preach that. For the take-off. Hallelujah. We are in the countdown sa Brother. Sa message na sa kanyang mensahe patungkol po sa nagpurgatan. Nandito tayo sa astronaut age. Glory to God. Amen. Tuloy po pagbasa. Aywa, na-excite lang kapag dumarating yung mga revelation na ito mga kapatid. Amen. Soon it doesn't go. The carnal mind cannot comprehend the great things of the Scripture. Amen. Kung tayo daw ay carnal mind, hindi natin kaya ang kapayagan. Sasabog ang utak nila. Kaya nila pinag-aral ito sa Bible School, sasabog ang utak nila. Itinulat sila ng hope. Alam yung hope? Impersonation ng agila. Yung hope tawag sa kapapayan kali, yung mas maliit na agila. Amen. Hindi siya pwede sumabay sa lipad ng agila, sasabog yung kanyang dibdib sa too much pressure sa itaas. Ganun ang denomination. Hindi sila kayang makasabay sa kabayagan ng mensahe nito. I will tell you, brothers and sisters, ikutin yung buong denomination, ikutin yung buong Bible school. Walang pagtuturo na ganito. Hallelujah. It is a fresh revelation from the throne of God. And upon this rock, I will build my church. Doon tayo itatayo sa mga kapahayagan na ito. We are a special class of people. We are citizens from heaven. Hindi tayo taga dito, dumaan lamang tayo dito mga kapatid. Amen. Kaya kung nag-i-enjoy ka sa mundong ito, taga dito ka nga. Pero kung hindi ka na nag-i-enjoy, mag-i-enjoy ka pa ba? Pamahal ng pamahal ang bilihin. Pahirap ng pahirap ang buhay. Mga bansa na mga makapangyarihan at babagsakan. Bakit mga temporary na kasi mga nations, mga kingdoms yan? Pero darating ang isang tarian. Mag-uumpisa ito sa milyong mga kapatid. Yung tinatawag na faith civilization. Na wala ng katapusan, wala ng kamatayan. Di mo na kailangan na magbilis sa sakyan doon sa pag-iwal travel like ako. Iwanan natin lahat ng mga kansit, mag-uusap tayo sa pamagitan lang ng kaisipan. Mag-communicate ang Brother Elmer na doon siya sa ibang planeta dito ako. We'll communicate through the tools. Baba natin? It is far beyond imagination. Alala ko tuloy, babasa ko ng comics noon. Kasi noon, elementary pa ako, high school na, 70s. Nagbubulak-bulak ko nandun ko sa ng comics stand. Nalipas oras, basang ng basa. Meron doon yung isip ang nag-uusap, yung bilog-bilog. Anak, mangyayari ito pagdating ng araw. Pagsalita naman para may bilog na may parang pagano'n pa. Patulis. Yan yung words na naman. So makita natin mga kapatid na mangyayari sa atin one day. One day. Siyempre, magsasalita pa, mag-communicate pa rin tayo. Pero yung ba, sasabihin natin, you can create your own world. Pwede ka mag-create ng Kobe world. Oh, brother. At ang titira doon ay ang buong pamilya mo, buong naakay mo sa buong nagmalasakit sa iyo, buong nagmagandang loob sa iyo. Hallelujah!
Kaya pala, iniwan ni Abraham na kayaman karungyaan. Iniwan ni Moses ang kayamanan sa Egypto, popularity, dahil sa napakayamang biyaya. Napakayamang mamanahin niya sa Diyos. Hallelujah. Alam mo kayamanan ng mundong ito? Sisiw yan pagdating ng araw. Mga trillionaire yan, billionaire, trillionaire. Di ba nakawan ngayon sa gobyerno, trillion na yan. Hindi na kontento sa milyon. Hindi na kontento sa bilyon, trillion na ngayon. Pa-high-tech na pa-high-tech, parinakawan, high-tech. Even through computer na, through ano na lang, social media, etc., etc. Pero tayo din naman ay pa-high-tech sa pag-aral by the grace of God. Hindi magpapahuli siyempre ang anak ng Diyos. Pati revelation, pataas, ng pataas, ng pataas ang revelation natin. Watch out. Watch out. Tingnan po natin mga kapatid. Bantayan natin ang mga sinabi ko. It is thus saith the Lord. Pastor, ka mga propeta bang thus saith the Lord? Salita ng Diyos yan. Minsay ng propeta yan eh. Katumbasin ng thus saith the Lord. I will tell you one day, makita-kita na tayo sa eternity sa minimum. Sabi niyo, Pastor, totoo ang sinabi niya. Amen. Hindi ito kwento, hindi ito katang-isip, hindi ito fairy tale. Ito ay katotohanan ng salita. Amen. Kaya tayo nagtitiis. Kaya tayo nagsasakripisyo dahil napakalaking gantimpala ang tatanggapin natin sa panay. Imagine, sa araw na yun, hindi ka na mangungutang, hindi ka na magugutom, hindi ka na manghihina, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na mga problema, hindi ka na mga problema ng bahay mo, ng termang damit mo, etc. Wala na lahat yan, lumipas na. Ang lahat ng yan. Tingnan natin ang Revelation. Bago tayo magtapos. 11:3. Ay pangaral ko na nung ngunit nais ko balikan. Ito'y pinaisip sa akin ng Panginoon. Hallelujah. Revelation 20, I'm not mistaken. Verse 20, chapter 21, verse 1. Guys, kumasahin ko ito. Amen. And I saw a new heaven and a new earth. Ito na yung ikatlong mundo na itong new heaven, new earth, bababa mula sa langit. Alam niyo kung sinong nakasakay dito? Bride ng Panginoon. Amen. Amen. And the first earth were passed away, and there was no more sea. Itong ating kinabibilangan. Hindi naman ito annihilate, Sir Brother Barnum. Parang renovate lamang ito. Sinunog ng apoy, 2 Peter chapter 3. Amen. Pero pagkatapos ng millennial reign, sa Gog and Magog, dadayain muli ni Satan. Amen. Ang mga tao sa labas ng kampamento. Susumay apoy mula sa langit. Ito ng holy fire na susunog sa buong mundo. At si Satan dadalhin niya sa kanyang final destination sa lake of fire. And I, John, saw the holy city. Si John, a type of the bride, nakita niya ang holy city. Ngayon, imagination muna tayo. Diba? Nakapag-imagine pa naman tayo, diba?
Meron tayong imagination, memory, affection, conscience, and so on and so forth. Imagination. Amen. Imagination. Saan ito gumagana itong imagination? Kahit gising tayo, minsan kahit tulog tayo, gumagana ito. At yung isip natin nag-travel, yung dati napunta ng lugar, halimbawa napunta ka ng Japan muli, may isip mo yan. You can imagine. Hallelujah. Glory to God. Sabi dito, kung si John, nakita niya by vision, tayo naman by revelation. Amen. Prepared as a bride, adored for her husband. And John saw the holy city, New Jerusalem. Saan ito bababa? Sabi ni Brother Branham, doon sa Israel ito. Yung Old Jerusalem, bababa niya ng New Jerusalem. Amen. At mula sa pagkatyan ang pinakasentro ng mundo, ilocate nyo sa map. Mula sa Jerusalem, uusbong ang napakalaking bundok. At doon bababa yung New Jerusalem. Hallelujah. Yan ang pagpapaliwanag ni Brother Branham sa mensahe niyang future home. Hallelujah. Amen. And I heard a great voice out of saying, Behold, the tabernacle of God is with men. Heaven and earth embraces together. Nagyakapan na sila. Amen. Glory to God. And He will dwell with them. Sino eh? Mga anak ng Diyos tayo yun. And they shall be His people. And God Himself shall be with them and be their God. Amen. And God shall wipe away all tears. Napakarami naman natin pupulasan ng luha. Ang ibig sabihin dito, mawawala na yung pagluha natin. Kasi wala nang talungkutan, wala nang iyakan. Puro na lang kasayahan. Amen. Ang nakapagpaluha sa atin dito, yung mga kabigatan, karamdaman, pagsubok, kawalan, naluluha tayo, lalo kung mamatayan tayo ng ating mamahal sa buhay. Doon tayo na, pero wala nang kamatayan, wala nang karamdaman, wala nang lahat. Kaya pupunasan na ng Diyos ang ating mga pagluha, sabi dito. And there shall be no more death. Ito na, number 1 na kaaway natin. Death is our mortal enemy. Huwag mo sabihin na believer ka, huwag mo sabihin na Kristiyano ka, pag dumating ang kamatayan sa pamilya mo, lalo pinakamahal mo sa buhay, mayayanig ka. Pero thanks be to God, lagi na doon ang Panginoon ang comfort. I will not leave you comfortless. I will come unto you. Pangako ng Panginoon yan. Hallelujah. Neither sorrow nor crying. Itong sorrow pala, ano lang ito, negative things. Ito ang salungat sa joy. Amen. Temporal pala itong sorrow. Hallelujah. Glory to God. Sabi dito, neither shall be there any more pain. Wala nang sakit. Amen. Mula sakit sa katawan, hindi ka na masusugatan doon. Wala nang kakagat sa iyo ng ahas. Alam mo itong turns and thistles na sinabi ng Panginoon na sumpa kay Adam. Hindi lamang ito yung mga tinik-tinik dawag. Pati mga microbe, yung mga germs, do you believe me? Mga ipis, cockroach. Yan ay kasama sa sumpa sa turn and thistles. Ikulong mo, isel mo yung isang tao, isang bantay. Maglalabasan dyan ang uod. Ipis. Amen. Etc. mga mikrobyo. Hindi lamang yung turns and thistles.
Hindi lamang mga tinik yan, pati yung mga tinik natin sa buhay, spiritually speaking. Lahat mawawala na yan, mga mikrobyo. Ito'y ipinagtulog lamang ng Diyos for a purpose. Sa kawan natin, nor sorrow nor crying, neither shall be any more pain. Wala na pati yung sakit sa puso. Sakit garot sa puso. May nabasa ko, ang number one na bibigay sa iyo ng sakit at sama ng loob ay yung pinakamamahal mo sa buhay. Kapag ginawa ka ng hindi maganda. Okay lang sa labas, gawa ka ng katampalasanan, pero kapag ginawa ka ng mamahal mo sa buhay, ng hindi maganda, napakasakit, Kuya Eddie. Diba? Hindi ko akalain na gaganyanin ka ng kapatid mo, ng nanay mo, ng tatay mo, ng anak mo. Napakasakit, Kuya Eddie. Pero lahat mawawala na yan, mga kapatid. Wala na rin marites doon. Yung marites na negatibo yung ibig sabihin. Pwede naman tayo maging marites. I-marites natin ang salita ng Diyos. Pero magandang i-chismis. Hallelujah. May kapag-kinabangan yan. Glory to God. Amen. Sana napunta yung binabasa ko na wala. Glory to God. And He that sat upon the throne, si Jesus Christ, nag-iisang throne, said, Behold, I will make all things new. Narito, gagawin ko ang lahat na mga bago. Kaya nagkaroon dati lahat, pag lumikhaan dyan ng Diyos, lahat ay bago. He make all things beautiful. Pero nang dumating ang kasalanan, doon lumabas ang pagkaluma. Diba nga napakabilis, bili ka ngayon ng bagong damit, ilang linggo na, luma na. Yan may bago na naman uso eh. Diba? Napakabilis tumanda yung tao ngayon. Dati fresh na fresh. Kaya tama sabi ng Bible, ang tao katulad lamang ng isang singaw na sinain sa paningin ng Diyos. Lalabas ngayon, ito ay mawawala. Katulad ng bulaklak na madaling malantak. Amen. Glory to God. So, gagawin ko ang lahat ng mga bago. Dahil ibabalik tayo sa eternity. Wala nang pagkaluma doon. Yan ang believe. Nang pumasok lamang tayo sa time element na karoon ng pagkaluma ang tao, dati bagong panganak, tumatanda. Dati walang kamatayan, namamatay na. Nagkaroon ng pagkaluma ang mga damit. Pero pinatuyan ng Diyos na preserve ang mga damit ng Israelita for 40 years. Amen. Suot, laba. Wala naman SM doon, wala naman Robinson doon, wala naman ukay-ukay doon. For 40 years, hindi na lumakal mga damit, pati ka ng mga sandalyas. Nagtra-travel sila, imagine. Paikot-ikot sila doon sa ilaw. Sa wilderness. God has a power to preserve. Hallelujah. Kaya tayo na pre-preserve. Kaya tayo nagkaroon ng new birth, bagong pagkatao na tayo, hindi lumang pagkatao. Puro bagong sarapan ng Diyos. Nabanggit ko nga nung nakaraan niya ng pangangaral, kung bigyan kayo sa Brother Kobe ng papiliin ko isang Toyota na 69 model at isang Vios na 2025 model. Ang pipiliin Brother Kobe. Siyempre bago Yung luma na sakit, pampukpok mo sa ulo mo lang yan, sakit sa ulo. Problema sa pagpapagawa. Gusto ang nature ng kagusto niya bago, di ba? Gusto bagong damit, bagong sapatos, bagong yado, bagong bahay, di ba? Bagong kotse, bagong bank account. Gusto ko lang ng banko, meron akong bank account. Sa tuwing mag-withdraw ako, kahit 50,000 lang bawat sa ATM, sa bawat banko, ang dami kong pera. Puro bago. Amen. Yan po ang picture ng tao. Pati sakit upo ang sakit ang tao. Gusto dito sa dulo para mabilis makababa. Ay niya doon sa
Gusto sa pinakaulay niya doon sa pinakadulo. Dahil iliyoko pa, maglalakad pa. Amen. Pati sa pangangaral mo sa salita ng Diyos, bakante ang harap, yung sa likod, ang puno. Gusto lang pagkatapos ng prayer, ng preaching, dadaan na sila i-exit. Hindi pa matapos ang service. Ganon po ang kaligasan ng tao, pero walang ganon mga Kristiyano. Nabanggit ko yan mga kapatid, sapagkat ito'y nakikita ko sa mga pagtitipon. Pero kung mamimigay naman ng ayuda, punong-puno yung ayuda na huli. Pagdating sa listahan, unang-una, mamadali ako. Ganon pong kalikasan ng tao. Pero hindi tayong ganon. Hindi naman lahat sa kapantagan. Glory to God. I make all things new, and He said unto me, write, for these things words are true and faithful. Amen. Hindi na kailangan natin doon ng SM, ng Robinson. Hindi natin kailangan doon ng mga LMV, mga signature na mga damit. Amen. Special na damit. Ewan ko lang kung may bis-bis doon. Immortal ka na eh. God knows ang hindi ko masasagot. Ayun. So makita natin mga kapatid, yung araw na yun natin pinag-uusapan. Sunday. Ay mararanasan po natin. Ngayon ay salita pa lang na-express sa likuran ng pulpito. Then, na-reveal sa atin. Then one day, it is a perfect realization. Ngayon ay partial realization pa lang. Partial. Hindi pa kumplito. Pero titingin na Diyos makumplito ang kanyang salita. Promised thoughts become words. And promised word become expression. Yung sinabi niya, let there be under wash. Diyos lamang makagawa nun sa pagdating sa God of creation. Manangan tayo sa salita. Amen. Mangawakan tayo sa salita. Whatever it is. Tingnan natin ang mga signs sa Hebrews 11. Diba sabi ng Bible, I will give you an expected end. Sa bukog Jeremiah. Silang nananatili o sumusunod sa salita ng Diyos, meron silang katapusan, dulo, na napakaganda, expected eh. Pero ang masama, hindi ganun mga kapatid. Nagkasabihan nga, nabasa kayo sa guys, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Nag-wait pa tayo, hintay sa Diyos. Yes, we are waiter and waitresses. Then serve the Lord. Anong ginagawa ng waiter? Serve. Serve. And serve. Kaya mga sister, mag-serve tayo sa paghabang naghihintay tayo sa Diyos. And we will renew our strength. Maging katulad tayo ng agila. Hallelujah. Nalilipad. At sa kapayagan, sa kaatasan ng kapayagan ng ating Panginoon. Let's all stand. I believe sa pagnanagawin natin. We will have the last part, conclusion of our reading. Amen. About this seventh dimension natin pag-aaral sa susunod by the grace of God. Amen. Let's sing that song. Umawit lang tayo na lumawit kang third Exodus. Kasalain ko na ito rin. Yung ano lang, the bride of Christ is returning back to the Lord.
children. Yes, we're children of the mighty God, and He takes care of His own. Palapalan ng Diyos. Amen. I believe the Lord has comforted us this morning. Marami siyang mga bagay na inihayag, nagbibigay ng pag-asa sa atin. Amen. At tunay na, alam mo, totoo yung pangako ng Diyos na yan, kaya panghawakan mo, kapatid. Amen. Dahil yung pangako, sinakyan niya nung nangako. Hindi siya papayag na anuman yung binigkas niyang salita ay hindi mangyayari. Sa umagang ito, may oras pa tayo. Kung may mga bagay ka na gusto pang mas paigtingin pa sa mga bagay na narinig natin ngayong umaga sa ating huling awit, nawa ito'y makatulong sa iyo na, Lord, ano man yung pangako mo sa akin? Ano man pinangako ng Diyos sa buhay mo ngayong umaga? Nawa sariwain mo yan, kapatid. Huwag kang aalis sa lugar na ito na hindi mo na tanggap sa mismong Espiritu ng Panginoon sa pamagitan ng pangungusap ng kanyang lingkod. Totoo pangako ng Diyos. Nawa, pa-comfort ka palalo. Maaaring meron dito na may mabigat na problema, mabigat na nararamdaman. Kapatid, ilagak mo yan sa Panginoon. Dahil ito naman ang dahilan kung bakit tayo ngayon nandito ngayong umaga. Na makatagpo talaga natin ang Panginoon na hindi lang siya by group, personal. O sinabi ko personal, ikaw at ang Diyos. Dahil sa lahat ng narinig natin ngayong umaga, sa totoo lang, mangyayari yan between you and the Lord. Personal yan, kapatid. Ulitin natin na isang awit. Kung meron mang nakabigatan pa, alam mo, may malaki ang magagawa ng salita ng Diyos sa umaga nito. Amen. Let's sing the song, lift up our hands to God. Let's worship Him for the last time before we close. Ating ibaba sa Panginoon lahat ng bagay, mga kapatid. At ipagkatiwala natin na may magagawa ang Diyos sa umaga nito. Lalo kung ikaw ay pagod na, nabibigat ang lubha, ilapit mo yan sa Panginoon, kapatid. May magagawa ang Diyos sa bagay na yan. Oh Lord. Life is that all that my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Give up your hands to God, and He'll show you the way. Let's all sing. And He said, cast your burdens upon me,
when you feel the world, when you feel the world is laying down on you, and you have no one that you can hold on to. Just face the rising sun, and you'll see hope. There's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me. Those who are heavily laden. Narito ang Panginoon para sa iyo. Lagi siyang nakakabang sa iyo. Mahal na mahal niya, kapatid. Mula noon hanggang ngayon, ang pag-ibig niya ginagbago para sa iyo. Kaya kung nabibigatan ka sa umagang ito, lumapit ka sa Panginoon. Itulog mo sa Kanya ang kabigatan, at sa Kanya ay may kagaanan, kapatid. Sa Kanya may kapalpan, may kapahinahan. Minsan ba? Hallelujah! For the last time, let's sing. And He said, cast your burdens upon me. Those who are... Kung meron nakakilala sa'yo, yun ang Diyos, kapatid. Kaya huwag kang magtagulin, huwag kang mag-alinlangan. Lumapit ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Aayusin niya ang buhay mo. Aayusin niya ang isip mo. Aayusin niya ang puso mo. Aayusin niya ang pamilya mo. Aayusin niya ang trabaho mo. Aayusin niya ang lahat sa buhay mo. Hallelujah. Hallelujah. Come to me, and I will give. What's on it for the last time? And He said, cast your burdens. Gaano man ang kabigat? Binuhat na mismo ng krus para sa iyo. Sa oras na ito, hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya mababayaan. Basta lumapit ka lang. Huwag na huwag kang lalayo sa Kanya. Siya ang kailangan mo sa buhay mo. Siya at wala nang iba. Gaano kabigat ang nararamdaman mo? Magaan ang pangatok ng Panginoon. Magaan at pulong-pulo ng kapahingahan. Hallelujah. Come to me. Come to me. And I will be oh, come to me, Lord. Come to me. Come to me. And I will give you praise. Hallelujah. Napakainam ng iyong banal na Espiritu, Lord. Nakikilala ang kaisipan, haka, puso ng bawat isa. Maraming pong salamat sa mga narinig namin mga salita mo, salita ng buhay, salita na para sa aming kaluluwa. May pagtutuwid, may tuloy na pagtuturo, sapagat nais mo ang iyong mga anak ay matuto. Learn from me, ang sabi mo.
Kaya Lord, sa oras pong ito, bago kami magtapos, habang kami nakayuko, patawarin mo kami, Lord, kung meron kami mga pagkukulang, lalo sa higit sa iyong mga salita. Kung kami man, maaaring marami dito, Lord, matagal na sa pananampalataya, o bago lang sa pananampalataya, meron pa rin mga pagkukulang ng pagbagsak. Itayo niyo po ang bawat isa sa amin. Itayo niyo kami. At sa aming pagtayo, sabayan mo kaming lumakad, Panginoon. Sapagkat ang lakad ng matuwid, ito ay ginagabayan at pinapangunahan ng Panginoon. Lord, ayaw namin lumakad sa ibang daan. We don't want to be stay out of line. We want to be stay in line, Lord. Lalo't napakalapit na yung pagdating. Napakalapit na ng mga pangako mo na mangyari at maganap. Lahat ng propesiya nakikita na namin nagaganap na isa-isa ito before our very eyes. We are not like the blind Laodicea, God. We can see it, Lord Jesus. But Lord, sometimes we ignore it and we go on our own way. That's why, Lord, this morning, we want to have a commitment this morning, a rededication of our heart to you. Hayaan mo kaming manumbalik sa tamang kaparaanan mo, tamang karunungan mo. Maisang tabi ang mga karunungan namin, ang mga kaalaman namin, ang sarili naming kalooban ay maisang tabi at mangyari nawa patuloy ang iyong sakdal na kalooban. Mula sa aming pastor, sa mga manggagawa, sa mga ina, mga ama ng tahanan, mga kabataan na naririto, isang iglesia na handa para sa iyong pangalawang pagdating. Isang iglesia na handa at nabubuhay para sa iyong pangalawang pagdating. Kaya Lord, alam namin, habang kami naghihintay sa iyo, tunay ang nabanggit ngayong umaga, kami papalakasin mo pa. Habang kami naghihintay sa iyo, hindi kami mapapagod, kundi mas magkakaroon kami ng sapat na kalakasan upang kami pa, Lord, ay makapaglingkod sa iyo. Dahil nais namin na madatnan mo kami na naglilingkod sa iyo, na nanampalataya sa iyo, at nasa iyong mga salita, Panginoon. We have to fasten our seatbelt, Lord Jesus, na hindi na kami, Lord, pumunta sa anumang mga daan at mga anumang kaisipan. Lord, we have to stand our ground. We have to, Lord, go straight to the Word. And we have to live by it daily, Lord Jesus. Sa araw-araw namin pamumuhay. Matapos na naman po ang araw na ito. At alam namin, paglabas namin ng simbahan ito, the battle has begun. Punong-puno na naman kami ng mga pakikibaka. Lord, armasan mo kami. Armasan mo kami, Panginoon. Patibayin mo kami. Na handa namin tayuan ang iyong salita. Ano man ang mga offer ng kaaway, ano man ang mga devices ng kaaway. Lord, nawa sa bawat araw na lilipas, magmula Lunes, Lord, hanggang manumbalik kami sa lugar na ito, masasabi namin, we have fought a good fight. We have fought a good fight of faith. At Lord, alam namin nalugod ka sa pagbabalik namin dito. Kapag nagpuri kami muli at nagsama-sama kami muli, alam namin, nalugod ka namin, Panginoon. Kaya sa umagang ito, marami pong salamat sa aming mga narinig. Maging buhay ito sa amin, pagpalain mo ang aming mahal na pastor, maging ang nagturo ngayong umaga, Brother Elmer. At kinamit, Panginoon, sa iyo lahat ng uyang kapurihan. At ingatan niyo kami sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay.
Pagpalaan niyo po ang bawat pamilya. Pagpalaan niyo po ang bawat trabaho. Lord, ang bawat negosyo, Panginoon. Pagpalaan niyo po lahat. At Lord, alam namin kayo magpuprovide ng aming mga pang-araw-araw na kailangan. Salamat po, Ama. Binabalik na lahat ng kapurihan po. Salamat. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Pagpalaan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pag-time tayo today, tayo po'y umawit at tayo magkamayan, pagbatian. Fill my